Minsan, di ba, isang post lang sa social media, nagiging topic na ng buong bansa. At ang nakakagulat, madalas nagsisimula lang yan sa iisang salita. So tara, alamin natin kung paano nga ba ang isang salita naging sentro ng pambansang usapan. At ito nga yung salitang pinag-uusapan. Oo, parang gawa-gawa lang, no? Pero pag tiningnan mo yung definition, nako, sapul na sapul. Ito raw yung korrupt na opisyal na nahuling-huli sa akto. Grabe, di ba? Sobrang diretsahan at malinaw. Kaya naman, paglabas nito online, boom, agad-agad nag-viral. Siyempre, ang unang tanong ng lahat, sino bang nag-post niyan? At itong comment galing sa isang netizen, perfect na perfect para ipakita kung gaano kagulat ang mga tao kasi naman, di nila ine-expect na manggagaling ito sa isang malaking celebrity na bihira o halos hindi talaga nagsasalita tungkol sa politika. So, sino nga ba itong bigating boses na to? At bakit isang salita lang niya ang laki agad ng epekto? Dito natin umpisahang himayin ng kwento at makikita nyo kung gaano kahalaga ang konteksto sa likod ng lahat. Okay, heto na. Ang nag-post nito ay walang iba kundi ang pambansang Bay, si Alden Richards. Yap, si Alden. Shinare niya to sa Instagram stories niya noong September 10, 2025. At dyan na talaga nagsimula ang lahat ng usapan. Para mas maintindihan natin kung bakit ito big deal, tingnan nyo to. Sa isang banda, si Alden. Kilala natin siya bilang very private, di ba? Laging umiiwas sa mga isyong politikal, kumbaga nakafocus lang siya sa entertainment. Tapos bigla itong kurakot post. Isang napakadirektang komento na parang boses na ng taong bayan. Ang laki ng pinagkaiba naman, di ba? Talagang nakakagulat. Pero teka, bakit niya nga ba pinost yun? Hindi naman yan basta naisipan lang, di ba? Well, may mas malaking kwento sa likod niyan. Yung post ni Alden, actually, reaksyon yan sa isang malaking issue na kinainisan na ng maraming Pilipino. So ano bang nangyari anong mga panahon yon? Well, mainit na mainit ang balita tungkol sa mga alegasyon ng korupsyon sa mga flood control projects ng gobyerno. Imagine, yung pondo para sa baha napupunta lang daw sa bulsa ng ilan. So galit na galit ang mga tao. At itong post ni Alden, parang nasabi niya yung saloobin ng lahat sa isang salita lang. Siyempre, sa mundo ng social media, sekundo lang, viral na agad. Ano na ang nangyari? Paano to tinanggap ng publiko online? Halika silipin natin yung mga naging reaksyon. Heto, isang example. Sabi ng isang netizen, "The shade!" Hahaha! Good job, Alden! Alam mo yung shade? Yung patagong patama pero sapul na sapul. Ganon nila nakita yung post ni Alden. Isang matalinong banat pero hindi bastos. At ito pa, boom! Usually, yung matimpiin ang mabigat pag nagsalita. Dito talaga lumabas kung bakit sobrang powerful ng ginawa niya. Dahil nga hindi siya pala salita sa mga ganitong bagay, yung isang beses na nagsalita siya, nako, ang bigat ng dating, ramdam na ramdam mo. At marami talaga ang nakarelate lalo na nung naisip nila, oo nga no, si Alden, isa yan sa mga pinakamalalaking nagbabayad ng buwis sa Pilipinas. So yung frustration niya, frustration din ng bawat Pilipinong nagbabayad ng buwis. Parang sinasabi niya, saan napupunta yung pera namin? Ramdam na ramdam ng tao yon. Pero alam nyo, hindi lang si Alden ang gumawa nito. Ang totoo niyan, parte siya ng isang lumalaking trend. Parami na ng parami ang mga artista na ginagamit ang boses nila para magsalita tungkol sa mga isyu ng bayan. Nandyan sina Ann Curtis, Nadine Lustre, Vice Ganda at marami pang iba. Hindi na sila takot magpahayag. Okay, so matapos nating makita lahat yan, ang tanong, bakit ba mahalaga to? Ano ang matututunan natin sa isang viral post? Dito na natin tatalakayin yung tunay na kapangyarihan ng isang platform. At ito na siguro ang pinaka-summary ng lahat. Isang simpleng post pero tingnan nyo ang nagawa. Pinalakas niya ang isang usapan na dapat naman talagang pinag-uusapan ng lahat. Dito natin nakita na ang mga public figure, hindi lang sila pang-entertainment. Meron silang malaking papel at malaking impluensya sa pag-uusap tungkol sa lipunan at politika. So, iiwan ko kayo sa tanong na to para pag-isipan. Sa tuwing may isang celebrity na nagsasalita tungkol sa isang national issue, sino ba talaga ang nakikinig? At mas mahalaga, mayroon nga bang nababago? Kayo, anong sa tingin ninyo?